Salamat, Mike. Nasipsip na ang 70% ng langis sa USS Guardian na nakasadsad sa Tubataha Reef. Oras na matapos na ito, inaasahang mapapadali ang pag-aangat sa barko. Samantala, base sa isang bagong video, makikita na sinita ng park ranger ang USS Guardian nang pasukin nito ang Tubataha Reef na isang protected area. Nakatutok si Cedric Castillo. Malakas at mapanganib ang paghampas ng mga alon. Ganito ang timpla ng dagat nang rumisponde ang Rangers ng Tubataha Reef at natanaw noong January 17 ng umaga ang pagkakasadsad sa bahura ng USS Guardian. Mahigit isang linggo na ang nakakalipas. Kuha ang video na ito sa opisina ng mga park rangers ng Tubataha Reefs Natural Park nang makita nilang pumasok ito sa protected area. Sir, for info, sir, you also violated some of our Tubataha Reef Natural Park Act of 2009, sir. You violated some of your provisions, sir, for info. Rules and regulations protected area, ba? This Guardian, Roger, white wire. No? Say again your last, sir. This is Warship 5, please stand by, over. Roger, sir, this is Ranger Station standing by. Kausapin na siya niya. Matapos nito, wala nang narinig pa ang park rangers mula sa kabilang linya. Hindi na raw nasita pa ng mga park ranger ang USS Guardian dahil nakita nilang armado ang mga ito. Inireport daw agad ang insidente. Sakay ng P-3 Orion Surveillance Aircraft ng Estados Unidos. Ininspeksyon kanina ng Task Force Tubataha ang pinakahuling kondisyon ng barko. Tinatapos na raw ang defueling o pagsipsip sa langis mula sa USS Guardian papunta sa isa pang vessel. Walang pagbabago doon sa posisyon ng barko. As of now, 70% completed na yung fuel transfer from USS Guardian to vessel Apollo. And then, based from the information we gathered, may mga na-transfer din ng mga equipment like ammo. May kinontrata ng civilian salvager ang US Navy na siyang mag-aangat sa USS Guardian mula sa pagkakasadsad nito sa Tubataha Reef. Posibleng dumating ito sa susunod na linggo. Bilang paghahanda sa pag-aalis sa USS Guardian sa Tubataha Reef, kailangang sipsipin ang langis at mapagaan ang barko. Pero hanggat hindi dumarating ang crane ships na siyang magsasalba sa nabahurang Navy vessel, walang ibang magagawa ang operation kundi mag-abang at siya namang maging bantay ng USS Guardian. Mula rito sa Palawan, Cedric Castillo, nakatutok, 24 oras.